Nagsimula ang episode 8 ng All of Us Are Dead habang naglalakad si Yoonji sa sports field ay nakikita niya ang mga infected na nambuli sa kanya, kung saan ay naaalala niya ang lahat ng mga masamang pinaggagawa ng mga ito. Una ay ang babaeng tinapunan siya ng gatas sa ulo habang kumakain, pangalawa ang lalaking pinatungan na ng platong pinaggamitan ang plato niya habang kumakain pa, pangatlo ang kanyang teacher na kinain niya ang bituka sa episode 7 at pang-apat ang bullying humawak sa kanya upang kuhanan siya ng video, pagkatapos ay tumakbo ito pabalik sa loob ng Hyosan High School, makikitang sinindihan nito ang isang papel kung saan ay nag-apoy ang isang opisina ng eskwelahan, at pagkatapos ay tumawa ito dahil natupad na niya ang kanyang hiling sa sarili na masunog ang eskwelahan upang mamatay ang mga taong nang maliit at nambuli sa kanya. Kaya't isang aral ang eksenang ito para huwag tayong mangmaliit at manapak ng ating kapwa, at kung ikaw man ay gawa ng ganito ay mas maganda na huwag tayong magtanim ng galit at huwag maghihiganti dahil tayo din ang talo at magdadala nito sa huli. Mas mainam na lang na gawin nating inspirasyon ang pangmamaliit nila sa atin upang magsumikap tayo at umangat pa itaas. At hayaan na lang natin sila dahil si Lord na ang bahala sa kanila. Ipinakita na patuloy pa din sa pakikipaglaban sina Chongsan at Suyok sa mga infected, samantala ay unti-unti nang namumula ang isang mata ni Namra, at sa rooftop ay kinuha na ng sundalo si Cholsu habang sinabi nito na siya lang mag-isa doon at wala nang iba pang nakaligtas sa eskwelahan. Tinampas ni Chongsan ang mukha ni Guinam ngunit tila hindi tinablan ito, pilit tinatanong si Cholsu ng sundalo kung wala nang natira doon at sinabi nito na lahat ay naging mga zombie na at mga namatay na kaya't sumakay na sila sa helicopter at lumipad na paalis doon. Sinabi naman ni Guinam kay Chongsan na ibigay mo sa akin ang mata mo, akmang dudukutin na nito ang mata ni Chongsan ay bigla siyang sinakal ni Namra na naging isang super zombie din, at sinabi nito na bakit hindi ka namatay at biglang itinulak nito si Guinam sa mga zombie, nagulat si Namra sa kakaibang lakas ng kanyang kamay. Ipinakita namang nasusunog na ang buong opisina sa ibaba kasama ang mga infected doon, pagkatapos ay umalis na si Yoonji at tumunog ang fire alarm, at sa itaas ay makikita ang nakasulat sa pinto na automatic na bubukas ang pinto kung magkakaroon ng sunog, kaya't sinabi ni Onjo sa mga kasamahan na bumubukas na ang pinto, kaya't nagsilabasan na silang lahat nang makita nila ang helicopter na papaalis, at nagsigawan silang lahat upang mapansin sila nito, pagkatapos ay sinara na nila Chongsan ang pintuan ng rooftop, kinawayan nilang lahat ang helicopter habang nagsisigawan sila, ngunit hindi sila napapansin ng mga sundalo sa helicopter habang tinitingnan sila ni Cholsu sa ibaba. Nakakagigil talaga ang batang ito na parang ang sarap ihulog sa helicopter, pero joke lang, ngunit kahit anong gawin ay hindi sila napapansin ng helicopter, mangyak-ngiyak silang lahat na kamakaway hanggang sa tuluyang umalis na ito. Ngunit sa ibaba ay nag-umpisa ng bumukas ang mga sprinkle sa nasusunog na opisina. Nag-iiyakan naman sila sa rooftop dahil hindi sila nai-rescue ng helicopter, ilang sandali ay may biglang bumayo ng malakas sa pinto kaya't napatayo si Chongsan, nilapitan ni Chongsan ang pinto at sinuntok ulit ito ni Guinam, makikitang duguan ang isang kamay nito habang sinusuntok ang pinto, nang hindi mabuksan ay bumaba na din ito, sinabi ni Namra na umalis na si Guinam. Nakita ni Yoonji ang isang bisikleta, sumakay ito at umalis na sa eskwelahan, makikitang masaya ito habang papaalis na tila nakahinga na ito ng maluwag sa lahat ng ginawang pambubuli sa kanya. Tinanong ni Chongsan si Suyok kung paanong nabuhay si Guinam dahil nahulog ito sa 4th floor, sinabi ni Suyok na maaaring hindi siya namatay o kaya ay nabuhay ulit, at naalala nila si Yoonji na katulad din ni Guinam, at inisip nila na maaaring ganun din si Namra, at nagpasya na silang gumawa ng malaking SOS, nang makita nila Mijin at Hori ang umalis na helicopter ay naisip nilang pumunta sa rooftop ngunit iniisip nila na hindi nila maaaring isamang pumanik si Junsung dahil sa kalagayan nito, at sa rooftop ay nagsimula na silang maghanap ng mga gamit upang makagawa ng malaking SOS, pagkatapos ay tiningnan nilang lahat ang kanilang ginawa. Ipinakita naman ang video ni Mr. Lee habang sinasabi na kapag minsang tumaas na ang temperatura ay maa-activate na ang mga white blood cell, ngunit sisipsipin sila ng virus at gagawing silang isang kakaibang virus. At sa bubong ng bahay ay nilagyan din ni Jake ng masking tape ang paa ng vlogger, binitukan siya ni Jake at sinabi nito na pumunta ka lang dito para lang ipakita ito online, napakatanga mo, hindi ka naman journalist para ipakita ang katotohanan dito. Nagbalibag sila ng mga timba at lata upang lumayo ang mga zombie doon, ilang sandali ay biglang dumating ang isang dilaw na minibus, at huminto ito sa harapan nila, pamaya-maya ay lumabas ang driver nitong si Ho Chol. Sinabi nitong tumalon kayo sa bubong ng bus, unang tumalon si Jake ngunit natatakot ang influencer dahil sa kalagayan ng paa nito, pinilit siya ni Jake kaya't tumalon din ito, muntik na itong mahulog ngunit nahawakan siya ng detective sa ulo at hinila siya nito, kaya't umalis na sila doon.
Dahil gumagabi na ay sinubukan nilang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis ng kahoy sa isang tabla, sinubukan na nilang magkiskis isa-isa ngunit ayaw pa ding mag-apoy ng kahoy, sinubukan din ni Woojin ang magkiskis at nang makitang umuusok ay mabilis na hinipan ito ni Suyok upang magsindi ngunit sa malas ay hindi rin nagtuloy, pagkaupo ni Suyok upang magkiskis ng kahoy ay biglang ibinigay ni Namra ang lighter na kinuha niya sa kanyang bulsa, kaya't nagulat silang lahat, sinabi ni Namra na naninigarilyo ako, di mo talaga mapipigilang matawa dito, dahil matapos nilang magpakahirap ay meron naman palang lighter si Namra. Habang nagtatalo si Jae-ik at Hochul sa bus dahil sa pang-iiwan ni Hochul kanina sa scooter ay bigla nilang nabunggo ang isang babaeng nakabike, sinabi ni Hochul na zombie ba iyon, kaya't sinabi ni Jae-ik kailan pa nagbike ang zombie, kaya't ibinigay ni Jae-ik ang baby sa influencer upang tulungan ang nabunggong babae, pagbaba nito ay bumangon ang babae at ito pala ay si Yoonji, tinanong siya ni Jae-ik kung okay lang ba siya at sinabi nitong okay lang ako, nang ayain nito sumakay sa bus ay biglang bumusina si Hochul at sinabing ayan na ang mga zombie, kasabay noon ay pinagbabaril sila ng mga sundalo, lumapit ang mga ito kaya't sinabi ni Jae-ik na isa siyang pulis at ipinakita niya ang kanyang ID. Nakagawa na din ng siga ang grupo sa rooftop, nakapaikot sila dito at pinakanta nila si Daesoo, at sumabay din silang kumanta lahat dahil ramdam nila ang kahulugan ng lyrics na sinasabing, umalis na tayo pagkatapos nito at pumunta tayo ng magkakasama at magkakahawak ang ating mga kamay, at subukan nating lumakad ng dahan-dahan at huwag tayong tumakbo. Ang ganda at napaka-emosyonal ng eksenang ito, para bang sinasabi sa atin na sa kabila ng paghihirap, na pinagdaraanan natin ngayon sa pandemic sa kabila ng mga nawawala nating mga mahal sa buhay dahil sa pagkalat ng virus at sa mga stress na ating nararanasan, ay mayroon pa ding pag-asang naghihintay dahil mahal tayo ng Diyos, at matatapos din ang lahat ng ito at malaya na tayong makakalabas at magkakasama-samang muli. Makikita naman si Gwyneth na tila nakaka-recover na sa tinamong sugat ng kamay mula sa pagsuntok ng pinto, at sinabi nito na kailangan kong makarating sa rooftop. At sa storage room kinuha ni Nayeon ang video camera sa naipit na zombie, nang makuha nito ang video cam ay pinapanood nito ang iniwang mga mensahe ng grupo ni Chongsan, natawa ito nang mapanood na kumakanta si Daesoo tungkol sa pagkaing masasarap at sinabing nagugutom na ito, kaya't nagka-ideya si Nayeon na kumuha ng mga maiinom at ilang pagkain at inilagay nito sa isang bag, ngunit napatigil ito nang marinig ang sinabi ni Chongsan na, mamapatay na si Gyeongsu. Gusto niyang mag-part-time sa chicken shop natin, at umiyak si Chongsan sa video. At doon ay nakita ni Nayeon si Gyeongsu na nakatingin sa kanya na tila nakokonsensya at naalala niya ang ginawa niya sa batang lalaki, at sinabi nito na umalis ka na pinatay mo ako, ibinalibag nito ang bag na nilagyan niya ng mga pagkain. Tinanong ni Onjo si Namra kung kailan ito nagsimulang managarilyo, noong 8th grade ako dahil wala akong mga kaibigan at para mawala ang stress, sinabi ni Onjo na kinailangan mo din ba ng isang kaibigan kasi palagi ka naglalagay ng pader, palagi kang nakasuot ng mga earphone at hindi ka nagsasalita, ayaw mo ba sa amin, sinabi ni Namra na hindi ko kayo inaayawan pero talagang wala lang akong mga kaibigan, at doon ay nagsimula na silang mag-usap kung ano ang kanilang mga nararamdaman at ang kani-kanilang mga buhay, sinabi ni Daesoo kay Hiyori yung na bakit ba palagi mo ako binabara pag nagsasalita ako, may gusto ka ba sa akin, kaya't hinampas siya ng kanyang kaklase at sinabing hindi talaga kita gusto. Sinabi naman ni Suyok na ang talagang gusto ni Daesoo ay ang ate ni Woojin, kaya't sinabi ni Woojin na sasabihin ko kay ate pag nakalabas tayo dito, talaga sasabihin mo, oo sasabihin ko na panain at patayin ka, kaya't sinabi ni Daesoo na hindi mo magagawa sa akin yan bayaw. At sa storage room ay naalala ni Nayeon nang habulin sila ni Gyeongsu, iniligtas siya ni Miss Park ngunit kinagat ito ni Gyeongsu kaya't nahawa din ito, nakatakas sila at itinulak siya sa isang kwarto ni Miss Park at nakita niyang nagdugo ang leeg ng teacher dahil sa pagkakagat ni Gyeongsu, sinabi nito na bumalik ka din sa kanila at sabihin mo na nagsorry ka sa ginawa mo kay Gyeongsu, manatili kang buhay at gawin mo ang kahit ano para matulungan mo ang mga kaibigan mo, at pamaya-maya ay naging zombie na din si Miss Park. Kaya't nang maalala ang sinabi ni Miss Park ay kinuha ulit nito ang itinapon niyang mga pagkain sa bag upang dalhin ito sa grupo. Nang papalabas na ito ay biglang lumitaw si Gwyneth at sinabi nitong ano yan, pagkain ba yan, gutom ka ba, at nang tumango ito ay sinabi nitong ako din at biglang kinagat nito sa leeg si Nayeon. Samantala sa harap ng bonfire ay sinabi ni Chongsan na mayroon din akong gusto, nagtatakang sinabi ni Onjo na talaga, sino, kilala ko ba siya? Sumagot si Chongsan na oo meron, ikaw yun Onjo, gusto kita kaya't natawa si Onjo at sinabing tumigil ka nga, tumingin ito sa mga kaklase at sinabi na nagbibiro lang siya, magkaibigan lang kami at magkapit-bahay kahit noong kinder pa lang kami at hanggang dun lang yun, huwag kang ang magbiro, ngunit sinabi ni Chongsan na hindi talaga siya nagbibiro, gusto na kita araw-araw sa loob ng 12 years kahit nung 6 years old pa lang tayo, kaya't napatayo si Onjo at pumunta sa isang gilid, kinambatan siya ni Suyok na puntahan niya ito.
At biglang ipinakita si Guinam na lumalabas na sa bintana habang ngumunguyang duguan ang bibig, pumunta ito sa isang PVC pipe at kumapit doon upang makapunta sa rooftop. Sinabi nito kay Onjo na sorry pero hindi mo kailangang gustuhin ako, nasabi ko na kaya't ayos na. Sinabi ni Onjo na si Raulo ka ikaw ang best friend ko, nawala na si Isak pati ikaw nawala na din. Sinabi ni Chongsan na hindi mo man lang ba ako nagustuhan kahit sa pagkakamali o kahit minsan. Umiyak si Onjo at sinabing pakiusap lumayo ka muna gusto ko munang makapag-isa. Kaya tumalikod na si Chongsan at lumayo. Pagkatapos ay umupo si Onjo habang umiiyak. Ngunit ilang sandali ay nakita niyang nakapanik na si Guinam, hinawakan siya nito sa mukha at nang sumigaw si Chongsan ay binitawan nito si Onjo at sinugod si Chongsan, habang dinudukot nito ang mata ni Chongsan ay sinabing ibigay mo sa akin ang mata mo, kaya't napasigaw ang batang lalaki sa sakit. Maganda ang episode na ito dahil sa harap ng bonfire ay nakilala natin ang mga karakter kung ano ang mga nasa loob ng bawat isa, lalo na nung aminin ni Chongsan ang matagal niyang lihim na pag-ibig sa kanyang kababatang si Onjo, ngunit nakaka-excite naman ang nangyari sa pagtatapos dahil nagpapahiwatig ito ng mas magaganda at kapanapanabik na mga episode. Ano kaya ang nangyari sa mata ni Chongsan nang dukutin ni Guinam ang mata nito? At iyan ang ating aalamin Lord sa episode 9 ng All of Us Are Dead.